Nyo alam na si Secretary Dizon, kamag-anak ko ito eh. Dizon ako eh, sa aking ina. Taga-Angeles ang nanay ko, Dizon din siya. Kaya kung magtawag kami, pinsan. Isang buwan ka pa lang, pinsan. Pero yung bigote mo, hindi mo namumuti na eh. Ano kaya kung tumagal ka ng 6 months? Ako'y nalulungkot sa iyo eh. Pagdinig sa Ayan po mga kababayan, to si Senator Marcoleta, talagang pilyo talaga, palabiro talaga, talagang sinabihan ba naman tong si Secretary Dizon na namumuti na yung balbas mo. Eh talagang naughty talaga tong si Senator Marcoleta. By the way mga kababayan, ito nga po ulit, News That Matters, nagbabalik na naman po tayo at ating pakinggan itong sa Senate hearing, itong interview ni Secretary Dizon dito kay Senator Marcoleta. Pero bago lahat po yan mga kababayan, wag ho natin kalimutan i-like, subscribe tong videos na to at nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Eto na po tayo. Blue Ribbon, there was an instance where I asked your predecessor, what are the things that are being placed above the net? Kaya nagbo-bloat yung budget natin. He was talking about allocables, was talking about leadership and unprogrammed, and then the FLRs, which happened after the BICAM. Pangkaraniwan na yun, it's always the difference between the NEP and the GAA. I was able to calculate from what he told me at that time. I was able to summarize at least 1 trillion pesos over and above the ceilings indicated in the NEP. So, Mr. Chair, dito po sa 2026 proposed expenditure program of DPWH, nagkaroon ng revision from 880 million, billion ba to o million? 880 billion to only 624. Laking pera. Or all in all, 625.7 billion. Billion mga kababayan. So, nawala na ba yung sabi ko rito, taba ito eh. Kumbaga, Mr. Chair, sa katawan ng tao eh. 1 trillion peso additional to the ceilings already indicated in the NEP is 2 months. Parang ang sabi ko eh, taba na ng tao yun eh. Pag hindi natin inalis yung taba ng tao, di ka mamatay niya yun eh. So, ano ang presumption dito, Mr. Chair? Sa 625.7, nawala na po ba yung binabanggit natin? Unang-una po, no, as a matter of fact lang po, ang nawala po dyan yung flood control locally funded projects at ibang mga proyekto. Pero kung ang tanong nyo po ay nawala na ba lahat ng taba? Tingin ko po, base lang po sa pinakita sa atin ni Chairman ngayon, Wala na. Hindi po totoo yan at meron pa rin pong taba. So, ibig kailangan sabihin po, pong- hindi natin talaga na i-strike yung taba ng sistema. Hindi natin siya na-address. Kailangan pong i-address, pero tingin ko po ang pag-a-address sa kanya, kailangan simulan sa budget, pero kailangan din po simulan sa proseso kung paano nagpapasok ng mga proyekto sa National Expenditure Program. I think, Mr. Chair, we can start by reviewing the allocations per district. Tama Kasi po, Tama po. nakita ko doon sa 2024, 2025, and finally 2026 budget allocation. Meron kang makikita dyan, Mr. Chair, na talagang lopsided eh. Merong bigla na lang magkakaroon sa isang district as much as 5 billion to 11 billion, samantalang iba at least 1 billion. Hindi ko maintindihan yung philosophy behind that eh. Sa palagay ko, yung nakapark dyan at saka yung taba-taba dyan, nandyan lamang yan eh. So unless and until we are able to justify bakit halimbawa ang isang distrito na napakaliit compared to other districts, wala naman significant na difference yung dalawang districts eh.
Pero makikita mo, 11 billion yung isa is only 3 billion. Mhm. I don't think that is justified. So, Matik na po yan, Senator Marcoleta. Kickback na yan. Yung mga padre-padrino, yung mga sinong magkakaalyado dyan, yung mga nagsisip-sip dito sa ating mga House Speaker at sa ating mga Pangulo, yan yung may malaking pondo sa kanilang distrito. Marami po ganyan, katulad dito sa ating mga lugar, dito sa probinsya, yung mga padre-padrino, yung mga buhaya, nagpapagawa sila ng project dun sa kanilang mga lupa, dun nila iniimbak yung mga kanilang mga palay-palay, papagawa sila ng covered court. Biruin mo sa gitna ng bukid, magpapagawa ng covered court, hindi naman nagagamit ng mga taong bayan, which is malapit lang yun dun yung lupa niya. Napakagaling din ng tong buhayang to, mga Senator. Maraming ganyan dito, Senator, sa ating gobyerno. Dapat talaga yung gobyerno natin, talagang yung leader natin, talagang minomonitor yung mga kanyang mga kawatan. Dahil kitang-kita mo yung kanyang paano mong first time nila maging congressman, yung relo nila Seiko lang yung sinabi mo dati. Paglabas nila diyan, mga Rolex na. Yung mga sasakyan nila, tama raw FX lang. Paglabas nila, Mercedes na. Ayan yung mga corruption diyan, yung mga sa gobyerno natin, Senator. kailangan po siguro nating suyurin, Mr. Chair. Hanggat hindi po Kailangan natin talaga. nagagawa yon, hindi po mawawala yung taba. Pagkatapos yung leadership, Mr. Chair, ako po, nagtagal po ako sa House of Representatives. Mabuti na lang, party list lang ako. Hindi ko po minamalit ang party list. Pero kaya ko lang nasasabi sa party list, naging kalakaran na lang. Pag party list ka po, masaya ka na sa 150 million. Yung inyo pong constituency is nationwide. Mr. Chair, para ka rin 150 million. senador pagka Tignan mo party list naman, ka no? eh. Samantalang Kasi yung iba nationwide dyan, ka eh. Pero ang budget billion. mo, pang budget lang ng barangay kapitan. Tama? 150. Samantalang ang regular congressman, nag-average po ng 1B. Nasaan po yung katwiran doon, Mr. Chair? Nationwide kami, sa kagustuhan ko Sarap. halimbawa na Sarap masuklian ko ng buhay ng mga kabayan. utang na loob dahil sa napakaraming botong nakuha ko sa iba't ibang panig, aportion ko sana. Sa 150 million, Mr. Chair, yung isa mabibigyan mo lang ng 300,000 na lang o kaya 250,000 at sasabihin sa iyo ng mayor, salamat po, Congressman, sa binigay nyo. At least may tatayo ko na po yung kubeta na. Nakita po ninyo kung gaano po. Samantalang ang isang distrito, 11 billion, merong 8 billion, merong 6 billion. Ay. Secretary, Mr. Chair, hindi ko po nakikita yung justification. Kaya nga ang tanong how do you allocate the finite resources of this country? Yung economist, sandali lang niyang sasabihin sa atin. Alam niyang kwentahin. Marami siyang variables, marami siyang parameters. Pero dito po, pag tiningnan nyo isang distrito, wala kang makikitang significant variable o indicator kung bakit mas marami ang po dapat yan, niya mga makuha. kababayan. That's correct. So let's start with that. That is supposed to be the starting point. Ang sabi mo kanina, Secretary, we should err at the side of caution. Gusto kong palitan. We should act at the side. Ayoko magkamali tayo. Not even erring. We should act on the side of caution. Agree po, Mr. Chairman. 100%. And then, Mr. Chair, kung pwede ko pang idagdag sana to, Agree daw ito si po itong Secretary. asset preservation program ng DPWH. 2022 to 2025, talagang papataas po yung expenditures. 117 million, a billion. 2023, 124 billion. 2024, 139 billion. 2025, 153 billion. Talagang papataas Mr. Chair, tama naman ito sapagkat kapag itong perang ito nagamit natin sa tamang pamamaraan,
magagamit natin ng mas matagal ang ating mga kakalsadahan, mga bridges and so on and so forth. Di ba tama yun, Mr. Secretary? Tama po, Mr. Chairman. Pagkatapos biglang nagkaroon ng 2026, naging 105 na lang. Ay, Ang ibig ba sabihin nito, yung papataas na ganun, 4 na taong papataas, tas bigla mong ginanon. So, naisip ba natin na wala nang kakwenta, hindi, wala nang kwenta yung preservation program natin, Mr. Chair? Mr. Chairman, no, in fairness po, no, yung original po ay 105 billion. Pero itinaas po ito to 115. 123. 115 po. 115 lang po. Hindi po 123. Hindi, sa record ko po kasi 123. may Ang final po ata na discrepancies, HGAB ay 115, Mr. Chairman. Pero tumaas pa rin po ng 10 billion. So, mababa pa rin kesa doon sa Mababa pa rin po. trajectory na nangyari Tama po. in the last 4 years. Tama po. So, ang assumption po ba rito ay hindi na natin talaga iniisip na i-preserve yung ating mga assets. Hindi naman po ganon ang sinasabi sa akin ng mga kasamahan ko. Ang ito lang po talaga, ang unang-una, ito po ang inapprove lang ng Department of Budget and Management nung sinabmit ng DPWH sa kanya ang asset preservation. In fact, ang inapprove lang po 105 at ito po ay nataasan ng konti ng HGAB to 115. Pero tama po kayo, kailangan po talaga humabol. No, kasi like ngayon po, no, ang dami po nating mga tulay na nagkakaproblema. Kasama na po halimbawa ang San Juanico, yung bumagsak na tulay sa Cagayan. Mhm. No, so ito po lahat ay dapat kasama sa asset preservation program natin na unfortunately nababawasan po no itong mga nakaraang mga taon. Pero unfortunately din po ito lang po ang inapprove. Pero we will welcome po kung itataas pa po lalo ito ng House ay ng Senate Finance Committee, Mr. Chairman. Oh, sino pong mananagot dyan, Secretary Dizon? Sagutin mo nga kami. Yung mga yung mga pagnanakaw na yan, sino po ba ang mananagot dyan sa laki ng perang mga bilyo-bilyo na pinag-uusapan natin dito? Hindi po biro yung mga bilyo-bilyong pera, Secretary Dizon. Yan po yung pera ng taong bayan. Yan ang dapat mapunta sa mga project na dapat mapupunta yung pera na yan. Hindi naman napunta dyan. Napunta lang dito sa mga buhaya na kawatan na to. Yung mga nagpakasasa, yung pinambibili nila ng mga mamahaling sasakyan na yan, yung mga private plane pa. Napakaluho ng mga politikong mga magnanakaw na yan. Di na lang sila nahiya, ang kakapal ng muka. Ano na lang sasabihin ng mga ibang bansa sa atin? Grabe yung kurakot natin. Kaya ang daming mga Pilipinong nagsialisan dito at magtrabaho, magsakripisyo, maging OFW para lang may papakain sa pamilya. Samantalang yung mga politiko dito, napakabuhayan nila. Sariling iniisip lang nila yung sariling katawan nila, mga kababayan. Kakaya po kayo. Mr. Chair, akala ko yung isa po sa isasagot ninyo ay dahil sa karanasan din natin na ito pong laki ng perang ginamit natin. Halimbawa 2022, 117 billion. Pagkatapos sumunod na taon, 124 billion, 139 billion, hanggang umabot ng 153 billion. Pero hindi po natin nakita talaga na naging matagumpay po yung preservation ng ating mga assets, lalo na yung kalsada natin. Kasi marami po kaming nakita, Low lalo na po quality, yung mga ika projects natin kung tawagin ay road slips. Meron tayong mga landslide projects na yan, at saka yung slopes protection. Ang dami po, dapat makikita ninyo dyan dahil sa bago pa lang kayo, pero alam ko po na napakarami pong alingas-ngas sa DPWH. departamento na yan. Dahil sa halimbawa po yung RACNet halimbawa. Alam naman po natin meron kayong memorandum sa DPWH na kailangan either ASTO ang specifications ng RACNet o kaya ASTM. Nagpalabas po kayo Alam ko po, alam ko pa yung number ng inyo pong memorandum.
Mr. Chairman, luma po ata na ano yan, no? Pero actually, para dito sa 2026, pinatanggal po natin lahat yan. No? Mabuti pinatanggal nyo kasi hindi naman sinusunod eh. Tama po. Alam po ninyo, ang standard ay ASTO o kaya ISTM. Pero ang ginagamit po pangkaraniwan, at ito'y nakita na natin sa maraming panig ng ating kapuluan, bibili sila ng rocknet sa China. Mhm. Ang presyo po ay halos 62% ang baba niya doon sa talagang dapat na gamitin. So Mr. Chair, dahil sa nung nagbidding sa ASTO yung nilagay niya, tsaka ASTM, napakataas na uri ng napapangiti si Yusek Ador, alam niya ito eh. Pagkatapos bibili sa China, alam mo, Secretary, pati yung ginagamit na ilulubog horizontally at saka vertically, kung minsan dapat 5 metro, Mr. Chair, ano? 1 metro na lang. Alam niyo yung rocknet kung gaano katibay yung galing sa China? Parang binalot mo ng sapot ng gagamba, Secretary. Kaya po hindi na preserve. Kaya po ang landslide, gano'n na lang po nangyayari. Kaya ang alam ko, kaya po siguro nyo binaba. Ang gusto ko sanang isagot yun, napansin po kasi namin, sobra-sobra talaga, pero hindi naman talaga nakatutulong para i-preserve yung assets na ating mga nagawa sa mga nakakarang mga panahon. Mr. Chairman, alam niyo po, na-mention niyo po yung rocknetting. Pero habang ako'y araw-araw na tumatagal sa departamento, lahat po ng sinasabi niyo, nakikita po natin on the ground. Ngayon lang po, meron pong bumagsak na kalye ngayon sa Ayan. Bukidnon kahapon. Oh. Yung Buda Road sa Ayan Bukidnon na. papuntang Davao. Hindi po natin alam kung ano ang dahilan nun. Pwede pong earthquake ang dahilan, pwede pong landslide ang dahilan, pero pwede din pong kakulangan Low ng asset quality. preservation Yeah. ang dahilan. Dahil po itong kalyeng to 1999 pa ata o 2000. So 25 taon na yan. No? So marami po ganito, no? At very very unfortunate po itong mga pangyayaring ito. Pero kagaya nga ng sinabi ko kanina po nung sa aking opening statement pa lang, wala po ako dito. At madali po para sa akin siguro dahil isang buwan pa lang po ako siguro dito. Isang buwan at halos isang buwan at kalahati pa lang ako dito. Hindi po ako pumunta dito para i-depensa itong mga nangyayari sa DPWH. Pero nandito po ako, ginagay po ako ng Pangulo dito at yun ang kabilin-bilinan niya para po baguhin. Ituwid Kaya yung po mali. lahat po ng suggestion na ni Chairman na nakikita natin na obvious na may problema, talaga po dapat baguhin na natin ngayon. Kasi po, matagal na po ito. Matagal na po ito nangyayari, hindi lang po ito ngayong taong ito. Mr. Chairman, hindi lang po the last 3 years ito. Sabi nga po ni Senator Ligarda kanina, dekada na po ito. So, ako po, sabi ko nga ako, nandito lang ako ng 2 taong kalahati. At hindi ko sasayangin yung oras na ginagay po sa akin dito ng Pangulo para makipaglokohan at hindi baguhin ito. So isang linggo, isang buwan ka pa lang sa Isang buwan pa lang departamento. po, mahigit. Opo. Alam mo, Mr. Chair, baka hindi niyo alam na si Secretary Dizon, kamag-anak ko ito eh. Dizon ako eh, sa aking ina. Taga-Angeles ang nanay ko, Dizon din siya. Kaya kung magtawag kami, pinsan. Isang buwan ka pa lang, pinsan. Pero yung bigote mo, hindi mo namumuti na eh. Ano kaya kung tumagal ka ng 6 months? Ako'y nalulungkot sa iyo eh. Alam kong gusto mong ayusin, alam kong gusto mong baguhin at magbago lahat ang problema ng departamento. At ako ay isa sa naniniwala sa kagustuhan mo na mabago mo ang Makatulong. maraming Yeah. problema na kinasasangkutan mo ngayon. Kung matutulungan ka lang namin sana ng higit pa sa magagawa namin ngayon, ay gagawin namin. Alam ko naman ang ating chairman ay isa sa mga maasahan natin kung pag-uusapan ay yung paglilinis ng departamento. Yan po mga kababayan, yung interview ni Senator Marcoleta dito kay Secretary Dizon na yung mga pera ng ating gobyerno
ang bilis po ng pagbaba. Despite na tumaas noon mga ilang taon yung mga pondo, yung mga bilyon na pera, biglang bumaba po. Yun nga po, syempre, bago pa lang tong secretary na to na nilagay ni Pangulong BBM, hindi niya may paliwanag yung talagang kung saan napunta yung pera na yan dahil nga po kalalagay lang po sa kanya. Pero hindi naman po tayo mga kapapanganak pa lang kahapon o ngayon. Alam na po natin yan mga kalakaran dyan. Siyempre mga kickback, mga corruption, laganap na po yan dito sa gobyerno natin. So talagang dapat dito, the best solution talaga dito para hindi na po tayo nagpapaligoy-ligoy pa, tapusin na lang po itong termino ni BBM at para may diretso yung kanilang mga kamalian at panagutan na lang yung mga sinuman yung mga nagnakaw sa mga pondo natin, yung mga kawatan dyan, yung mga buhaya, may ikulong na lang at bilang parusa sa kanilang mga pagnanakaw sa taong bayan. Unfair naman po yan dito sa atin. Kasi mga Pilipino dito, nagtasakripisyo, nagtatrabaho, naghihirap tayo para lang may pakain sa pamilya. Samantalang sila, ninanakaw lang nila yung mga pera natin. Hindi po fair yan. Dapat talaga sa inyo, yung mga magnanakaw, makulong at pagdusahan yung mga pandarambong ninyo dito at panluloko nyo sa taong bayan. Okay mga kababayan, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po muna tayo at tuloy-tuloy po tayo sa panonood sa video na to. Huwag nyo kalimutan i-like, share at subscribe at nang sa ganun napapanood nyo yung mga balibalita, yung mga kaganapan dito sa Pilipinas, yung mga araw-araw na nangyari dito, napapanood nyo. Lalo na rin po dyan sa iba't ibang bansa na mga kababayan natin. Maraming salamat po mga kababayan. News that matters. Kita-kita ulit tayo sa susunod.